Ngayong araw nga ay isinagawa ang ikalawa na sesyon ng 20th Congress kung saan nga ay sinimulan niya ni House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng isang malaman na talumpati kung saan tinalakay niya ang iba't ibang mga issue at syempre magiging prioridad daw na mga batas na ipapatupad o ipapasa ng Kongreso. Syempre nandyan ang mga usapin tungkol sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura at syempre higit sa lahat ang budget kung saan nga ay binigyan diin niya ang kanyang exact statement, ang budget na may saysay, pamahalaang may pananagutan. Ito daw ay pagtugon sa naging hamon ng Pangulo sa kanyang naging talumpati sa State of the Nation Address kahapon. Dahil daw ang layunin ng 20th Congress ay mapagsilbihan hindi lamang ang 1% ng ating, of course, ng ating bansa, kundi higit pa ang 99% na mas nangangailangan ng mga serbisyong publiko para maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa kaparehas na araw, Chiki, Maricel at Jovi ay nanumpa na rin ang ilang mga mangunguna sa 20th Congress, ang ating mga House Deputy Speakers, kagaya nila Representative Garin at Puno. At syempre, dahil kahapon nga ay may 34 na nag-abstain para sa speakership ni House Speaker Martin Romualdez, ay napili na rin ng minorya ang kanilang magiging leader. At ayan nga si 4th Representative Nonoy Libana na nanumpa rin kanina kasama ang iba pang mga opisyal ng magiging 20th Congress. Kanina ay nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makapanayam si House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante, kung saan nga sinagot niya rin naman ang ilan sa mga naging pahayag ni Senate President Chis Escudero na tila demolition job daw ang isinasagawa, na alam niyo yon, na pagkonekta daw sa kanya patungkol sa issue ng bicameral, of course yung budgeting, yung gaanga natin. Ayon kay attorney or spokesperson Abante, ay bakit naman daw lagi na tuwing nagkakaroon ng kritisismo at mga tanong na medyo mahahabla ang Senate President at ang Senado, ay lagi na lang daw pinagtataasan ng kilay ng Senate President ang mababang kapulungan. Kung maaari daw sana ay sagutin na lamang ito ng diretsa para wala nang patumpik-tumpik pa. Bukod pa dyan ay sinagot niya rin ang naging pahayag ni Representative Toby Tiangco na isa rin sa mga nag-abstain para sa speakership ni House Speaker Martin Romualdez, at sinabi na kung ano man ang mga puna ni Representative Tiangco sa bicameral na paggawa ng budget, ay maganda daw kung piliin ito na magpasa o magsulong ng ilang mga bills para mas masilip at masiguro ang transparency na, of course, itong 2026 budget na paparating. Ayon sa kanya ay mas magiging mabuti daw kung magkakaroon ng, of course, sistematiko na pamamaraan para magkaroon ng check and balances sa ating kapulungan.